Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Maisog Sambayanan. Isinare lang niya ang statement ni Congressman Paulo Duterte in response sa pahayag ni General Browner. Nakakatakot po yung pahayag ni General Browner. Kaya nag-react, umalma si Congressman Duterte. O ito, on the remarks of General Romeo Browner Jr. about U.S. missiles in PH o in the Philippines reaching China. So, mauna di ay ni Ron ang atong depensa. Pabida-bida sa Bisaya ito, Tagalog ko na lang mamaya. Pabida-bida sa Amerika, bisan klaro kaayo nga ang Pilipino ang mahimong sunugon pirmi sa kalagot sa laing nasod. In English. So, is this now our idea of defense? Showing off for America, even if it is clear that Filipinos will be the first to burn from other nations' retaliation? General, before you boast about missiles that can reach China, can you guarantee that you can stop the retaliation? Tama nga naman. Or, are you willing to gamble Filipino lives para lang mapakita nga suod ka sa imong mga boses? Or are you willing to gamble Filipino lives just to show how close you are to your boss, yung mga Amerikano? Ang tinuod nga pangutana, kinsa man gyud imong ginaserbisyuhan? Ang Pilipinas o ang CIA? The real question, who are you serving? The Philippines or the CIA, Central Intelligence Agency ng US? Kay kung para sa Pilipino ka, dili ka magpakahiro sa preskon onya, ang ordinaryo natong mga tao ang mahimong collateral damage. English. Because if you're truly for the Filipino, you would not play hero in a press conference and make ordinary Filipinos the collateral damage. And while we are on the topic of national security, kaskulang kita baka sa tinuod nga problema sa atong nasod, korupsyon sa budget, mga proyekto nga way pulos, o sa mga pangurakot nga walay kahadlok. I just wanna ask, do you know the real problem facing our country now? Corruption in budget, infra projects that are useless, and plunder of the nation's coffers without fear? Don't lecture us about defending the nation if you can't even defend the people from thieves in uniform and suits. Kadtong mga general sa China nga nadakpan ng urakot, firing squad ilang ending. Chinese generals caught stealing, they end up in a firing squad. Grabe, nababasa ko itong post na ito. Ang firing squad, kaya takot mangurakot ang mga tao doon kaya ma-firing squad man sila. Sa atin dito, special treatment pa. Gawan pa ng special na kulungan. Ang galing. Only in the Philippines, nanakawan na tayo ng bilyones o trilyones, ang gaganda pa ng mga kulungan nila. Nagmayabang pa ang DILG na ito, nakanda ng mga kulungan namin. Ano ba yan? Dinhi sa Pilipinas, promotion o press briefing pa ang premyo. Here in the Philippines, they got promotions and press briefings as reward. Pagklaro sa imong priorities, General. The Filipino people do not need someone who is trigger yung gatilyo.
who is trigger happy for another country. They need a leader who will fight for them and protect their future, not offer them as targets. Ayaw mi himuag bugo. Ito naman yung bugo sa Cebu City. Yung may kinasuhang vlogger. Don't treat us as fools. Bugo. We want peace, security, and sovereignty, not missiles with someone else's fingerprints. Ako, naalarma ako nung nabasa ko yun. Delikado naman ito. Bakit mo pa sasabihin kayang abutin ng China? Oh, kung kayo yung Chinese ambassador, Chinese general ba o Chinese official, anong reaction mo ng gano'n? Eh kung ako yung Chinese general o ano, eh ang amin, kaya ring abutin ng Pilipinas. O anong gusto nyo? Paliparan tayo ng missiles. Ganon. Eh dalawang superpower yan eh. Oh, kung nagpaliparan sila ng missiles, sinong kawawa? Amerikano, safety sila doon. Pilipino ang kawawa. Just like Ukraine. Oh. Ngayon, pinagmamayabang ni President Trump na pag siyang manalo, may stop na ang giyera sa Ukraine. Wala rin. Diyan pa rin. Tuloy pa rin ang giyera. Kaya wala na akong believe kay Trump. Maasa ako noon na mas gumanda ang kuwan natin sa Pilipinas kung siyang magpresidente. Wala rin. Ano rin siya? Bully. Tingnan mo yung tariff natin. Kawawa tayo. 20% tariff natin. Sila zero. Tapos, dami nilang bases dito. 19 EDCA sites. Libre. Walang renta. Wow. Galing ng administrasyong ito. I'm not anti-US ha. Marami akong kamag-anak, kaibigan sa US, mga Pilipino, they are living good lives there. Kaya lang, itong foreign policy lang natin ang ano. Dapat kaibiganin natin lahat. Iyon ang nakalagay sa Constitution eh. Friends to all, enemy to no one. Eh bakit mo galitin yung China? Wala naman tayong long before na naging kaibigan na natin ng US, kaibigan na natin ng China. Sila ang ating neighbor, nakikipag-trade na tayo. So dapat, anyway, magtiis na lang tayo. Pag 2028, BP Sara ang presidente, mag-iiba yan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna niya ang Tagalog yero. Atok na siya sa iyang balay. So mo na yung atupan nga iyang balay. Yan. So mo na yung atupan nga balay niya. Balay sa tao. So karon na humanagyod ang balay nga Balay ni Toms. iyaha nga balay. So maayo na gyud sada na tan-awon kay nahuman na ang iyang balay. So makita gyud nimo na nakataod na gyud. So makita gyud nimo ang view sa iyang balay. O karon ang sa imong masulti nga nahuman na gyud ang imong balay. Siyempre, api kahit ang natagaan ta, magabalay na kita kay sa nagpala nag-sponsor. Salamat sa mga para sa inyo mga
wala pang tabang, di pa ko pakabalay kay nagigluna ko sa ginikanan sa salamat. So pila na imong anak nga kuan ay pa ka nakabalay? Dua. Duha imong anak. So nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan. Siyempre, oo. Yan ikaginta. Ano makakwartang. Salamat kid kayo kay nakabalay na ko.